Amen. Masaya ba tayo? Amen. So dapat lagi tayong masaya, 'di ba? Kasi we have the answer, unique answer of only Jesus Christ. So before we start, let us confess our faith. Jesus is the Christ, the Son of the living God. Amen. So kagaya sabi ko kanina, are you happy? Ano yung nagbibigay sa inyo ng kasiyahan? Ha? Yun bang magandang bahay, magandang kotse, magandang girlfriend, gwapong boyfriend? Ano yung nagbibigay sa iyo ng kasiyahan? So sabi dito sa ating verse, sa verse 36, Acts 2 verse 36, sabi niya, "Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ. This Jesus whom you crucified." So ito yung panahon kung saan ang banal na espiritu ay bumaba doon sa mga disipulo. So nung bumaba yung banal na espiritu sa mga disipulo, sila ay nagsimulang lumabas doon sa kanilang mga pinagtataguan. Diba kasi namatay si Jesus at umakyat siya sa langit at sabi ni Jesus, hintayin niyo ako, hintayin niyo yung aking pangako na banal na espiritu doon sa Mark's upper room. Pero ang dahilan, bukod sa naghihintay sila ay mga takot. Di ba? Meron silang fear. Ano kaya yung kinakatakutan nila? So kapag ikaw ba ay takot, ikaw ba ay masaya? Ha? Nakita ka na ba ng takot na tumatawa? Paano yung takot na tumatawa? Ha? Di ba? So, sila ay merong fear, natatakot sila sa mga tao na nandun sa labas. Bakit? Kasi si Jesus ay wala na sa kanila. Dati, nung kasama pa nila si Jesus, mataas yung kumpiyansa nila, di ba? Pero nung umakyat na si Jesus sa langit, ay nagtago sila. So ngayon, dumating yung banal na espiritu at bigla silang naglabasan doon sa Mark's upper room at nagsimula silang magsalita ng iba't ibang lingwahe. At yung mga 15 nation na naroroon sa labas, naunawaan nila yung sinasabi ng mga disipulo doon sa sarili nilang wika. Di ba? Example, ako ay isang Pilipino. Tagalog yung aking main na salita. Pero yung aking mga magulang, sila ay mga Ilocano. Hindi ako marunong mag-Ilocano kasi dito ako lumaki sa Palawan. At yung community kung saan naroon ako, puro Tagalog yung kanilang mga salita. Pero, dahil alam ng mga tao na ako ay nagsasalita ng Tagalog at hindi ako nagsasalita ng Ilocano, bigla na lang ako nagsalita ng Ilocano. At hindi lang basta salita, ito ay kumpletong salita. Di ba? Ano kayang mararamdaman ng mga tao? Sila ay nagulat. Paano yung tao na ito, na taga rito, sa lugar na ito, nagsasalita ng lingwahe na nanggaling doon sa aming mga bansa? Kasi 15 nations sila, galing sila sa iba't ibang mga bansa. At yung mga disipulo na ito, mga mangingisda, walang pinag-aralan. Pero nagsimula silang bumigkas ng mga lingwahe na naintindihan ng mga tao na naroroon. So ito yung nangyari nung bumaba yung banal na espiritu. At silang lahat ay nagpahayag ng patungkol saan? Na si Jesus ang Kristo. At yung mga tao na naroroon, may mga iba na na-move sila. At may mga iba naman na sabi, ay, mga lasing lang yung mga yan. Kaya ganyan sila kasi mga lasing lang sila. Diba? Pero si Pedro, tumayo siya, sabi niya, imposible na sila ay mga lasing. Dahil maaga pa to. 9:00 pa lang ng umaga. Diba? Kung sa Pilipinas, posible yun. Pero sa kanila, nung panahon na yun, hindi pwede. Diba? So, 9:00 pa lang ng umaga, hindi sila mga lasing. Kung hindi, sila ay pinuspos ng banal na espiritu. So, ano nangyari? Nung time na sila napuspos ng banal na espiritu, sila ay nagkaroon ng tunay na kasiyahan. O imagine natin yung buhay nila nung panahon na yon, sila ay papatayin. Once na lumabas sila doon sa bahay na yon, yung kanilang leeg ay nakahang. Diba? Kasi pwede silang patayin ng mga tao. Pero nung time na na-receive nila yung banal na espiritu, sila ay nagkaroon ng tunay na kasiyahan. Yung mga kasiyahan na hindi nagmumula sa mga bagay-bagay sa mundo, kung hindi yung kasiyahan na nagmumula sa Diyos.
So, we need to understand, para magkaroon tayo ng buhay na masaya, kailangan tayo ay magkaroon ng gospel-centered life. Yung mga disipulo, narinig naman na nila yung gospel, di ba? Kasama nila si Jesus sa loob ng 3 years. Pero, yung gospel na ito yung gospel na pinahayag ng Diyos sa iyo mismo. Sila ay nanatiling takot at nagtatago. Maliban lang nung time na yung banal na spirito ay dumating sa kanila at na-experience nila. So, magkaroon tayo ng gospel-centered life. Maunawaan natin, kagaya doon sa sinabi sa verse, na si Jesus ay Lord and Christ. Bakit mahalaga na sabihin, malaman natin na si Jesus ay Lord and Christ? Kasi maraming huwad na propeta nagsasabi na si Jesus hindi Diyos. At kapag makikinig tayo sa mga sinasabi nila, pwedeng sabihin natin, ay, oo nga no. At ilalayo nila tayo sa gospel. At yung buhay natin, although naniniwala tayo sa Diyos, nagsiserve tayo sa Diyos, pero hindi natin kilala yung Diyos na ating pinaglilingkuran. So let's have the gospel-centered life. And then, kapag nagkaroon tayo ng gospel-centered life, magkakaroon tayo ng worship-centered life. Diba? True worship ay darating, bibinata, darating kapag nakita natin o nakilala natin yung tunay na Diyos, di ba, na ating paglilingkuran. So, walang iba kung hindi si Jesus Christ. So, sabi dito, at pagkatapos nun, mission-centered life. Itong mga tao na to, nung time na tanggap nila yung banal na Espiritu, hindi sila nanatili nandun lang sa loob ng Mark's upper room. Di ba? Hindi tayo mananatili na nandito lang. Although masaya tayo na dito tayo sa second floor, sa YMC upper room. Masaya tayo dito at nakatanggap tayo ng mensahe, feeling of the Holy Spirit. Pero, ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos na Jesus ang banal na Espiritu ay para ang mga disipulo ay humayo at mag-mission. So let's have a life, a mission-centered life. At once na-experience natin yung mga bagay na ito, dito tayo magkakaroon ng happy life. Are you happy? Yes. Amen. So, pakipot tayo daw. Yan. So next. So sabi niya dito, life-changing message. At tayo matutupad sa verse 37. Sabi niya, now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? Nung narinig ito ng mga Hudyo na naroroon at ng mga tao na naroroon, sila ay parang hiniwa yung kanilang puso. Naranasan nyo na ba yun? Yung merong isang nangyari tapos parang sobrang kang na-move. Yan, sobra kang na-move. Parang sobra kang naging masaya na yung parang yung puso mo, feeling mo yung puso mo ay niyayanig. Di ba? Naranasan nyo na ba yun? Diba? Naranasan nyo ba yun? Yung merong nangyari na parang, itong tao na to ay sobra yung pag-ibig na meron siya. O yung tao na to ay sobra yung devotion o yung dedication na meron siya. Di ba? So ito yung tinatawag na hindi ito yung parang basta-basta lang na salita eh. Na parang ang tawag dito? Na parang na-touch or parang na-move. Hindi lang siya basta ganoon. Kasi cut, ibig sabihin, there's something na nabuksan. Ayan, ayun. There's something na nabuksan sa kanilang mga puso. Imagine itong mga tao na to, sila ay mga pagan. Naniniwala sila sa iba't ibang mga Diyos, sa mga Diyos-Diyosan. Yung iba dito, mga Jew. Di ba? At yung iba dito, sila yung nagpapako kay Jesus. Sila yung sumigaw na ipako sa krus. Di ba? At nung time na narinig nila yung gospel, doon sa mga disipulo na puspos ng banal na Espiritu, merong nabuksan sa kanilang mga puso. Iyan. So, ano yung dapat nating malaman? Jesus is the Christ.
Yun yung sabi dun sa kaninang verse. Jesus is the Christ. Tanging yung mensaheng ito lang, yung pwedeng magpalambot ng pusong matigas. Di ba? Tanging ito lang yung mensahe na pwede magpalambot ng puso na matigas. Si Pharaoh, matigas yung puso niya kaya ayaw niyang paalisin yung mga Israelita doon sa Egypt. Pero nung time na nagkaroon ng Passover, yung blood na nagrepresent kay Jesus, pinalayas niya yung mga Israel. Maayos ko dito. Mga salot kayo. Di ba? Ano nagrepresent noon? Tanging si Jesus lang yung pwedeng magpalambot sa matigas na puso. So, meron ba kayong mga kilala na matitigas ang ulo? Pati puso? Yan. So, sabi niya dito, Jesus is the Word of God. So, through proclaiming and continuously proclaiming about Jesus, yung mga tao na nakikinig, kahit na parang hindi sila nakikinig, di ba? Unti-unti yung kanilang puso ay nabubuksan. Yan. So, only through the Word of God, mabuksan yung kanilang mga puso. So, number 2, sabi niya dito, let the Word enter into your heart. At once na nabuksan na yung kanilang puso, ito yung time kung saan yung salita ng Diyos ay malaya nang makakapasok. Kaya yung ginagawa natin na nag-evangelize tayo, pupunta tayo sa field, ito yung platform natin para buksan yung kanilang mga puso. Di ba? So, at kapag nabuksan na, madali na lang sa atin na ibigay sa kanila yung word, yung salita. Di ba? Pero tayo mismo, dapat ma-enjoy muna natin yan. So tayo din mismo, magkaroon din tayo ng malambot na puso at bukas na puso para sa salita ng Diyos. Sabi niya dito, now when they heard, they were cut to the heart. So ang pinaka-key para yung puso natin ay mabuksan, ano? Sabi niya doon, now when they heard this, they were cut to the heart. Nung narinig nila yung mga bagay na yon. Bakit nananatiling matigas yung puso natin? Kasi sarado yung ating mga tenga. Check mo mamaya, baka may nakabara. Di ba? So, next. Sabi niya, number 3, let the word works in your life. At once na nakapasok na yung salita, imposibleng hindi magbabago ang iyong buhay. Gusto mo magbago yung iyong buhay? Papasukin mo yung salita. Papasukin mo si Jesus sa iyong puso. So, number 2, life-changing response. So, sabi niya dito sa verse 38, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So, number 1, sabi niya dito, enjoy Jesus. So, yung ibig sabihin ng repent and be baptized, ito yung lagi nating naririnig sa mga tao. Pag tinanong, pagka nag-ano sila, diba? Sinisigaw pa nga nila, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Diba? Kung ayaw niyo pumunta sa impyerno. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagsisisi? Yun bang hindi ka na nagsisinungaling? Hindi ka na nagnanakaw? Yun ba yun? Ang ibig sabihin noon ay enjoy Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Yung isang magnanakaw doon sa tabi ni Jesus, sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, alisin mo ang iyong sarili dyan sa krus at isama mo na rin kami. Pero sabi nung isa, sabi niya, ano sabi niya? Sabi niya, hindi mo alam kung anong pinagsasabi mo. Di ba? Sabi niya, hindi mo alam kung ano yung mga pinagsasabi mo. Sabi niya kay Jesus, kapag ikaw ay, ano tawag dito? Pag ikaw ay umakyat na doon sa paraiso, isama mo ako. So sabi ni Jesus, ngayon pa lang, isasama na kita sa paraiso. So let's enjoy Jesus. Di ba? Let's turn to Jesus. So dati, nakaharap ka doon sa mundo, yung kagaya na sabi ni Pastor Tom, diba? At nakikita mo yung mga bagay sa mundo at nagkikrave ka ng mga bagay sa mundo at naiinggit ka dun sa mga bagay sa mundo, turn to Jesus. That is repentance. And the next, enjoy only the kingdom of God.
So sabi dito, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. For the forgiveness of your sins. So that is called the kingdom of God. Kung saan nagkakaroon ng healing. Ang totoong healing, hindi yun yung may sakit ka tapos gumaling ka. Hindi yun yung totoong healing. So merong 10 leprosy na tumawag kay Jesus. Sabi niya, anak ni David, pagalingin niyo kami. At nung pinagaling sila ni Jesus, meron lang isang bumalik at nagpasalamat. Bakit? So hindi lang siya basta-basta nagkaroon ng kagalingan sa pisikal, pero siya ay nakatanggap ng forgiveness of sins. Yan, nawala na. Forgiveness of sins. Ibig sabihin, naranasan niya yung kaharian ng Diyos kung saan siya naroroon. So nawa, ganun din tayo. Saan man tayo naroroon, ay ma-enjoy natin yung kaharian ng Diyos na nagtitake place. Yung mga tao na makasalamuhan natin, sila ay nakakatanggap ng kaligtasan. Diba? Sila ay nakakatanggap ng kaligtasan. So next, enjoy being the witness to the ends of the earth. So sabi niya dito, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So tayo ay magiging saksi. Sabi ko nga kanina, yung mga disipulo, nung hindi pa nila natanggap yung Banal na Espiritu, sila ay takot. Pero nung time natanggap nila yung Banal na Espiritu, sila ay naging saksi sa 15 nations na naroroon. Diba? At ipinahayag nila na si Jesus ang Kristo. At yung kaharian ng Diyos ay dumating dun sa mga tao na yon. So sabi nga doon, 3,000 na tao yung tumanggap kay Jesus. Hindi lang nung araw na yon, kung hindi day by day. Imagine, 3 nga lang, nahirapan tayo. Yung araw, ginawa mo ng gabi. Para sa 3 tao. Pero hirap na hirap tayo. Di ba? Pero sa kanila, nung na-enjoy nila yung mga bagay na ito, nagkaroon sila ng life-changing response. So na-enjoy nila yung answer na inihanda ng Diyos para sa kanila. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo nakapag-raise up ngayon ay hindi natin na-enjoy. Di ba? Kung yung isipin ganun, ay kawawa naman ako, hindi ko na-enjoy yung Banal na Espiritu. Hindi ibig sabihin ganun. Pero naranasan nila yon kasi yun yung time schedule na ibinigay ng Diyos para sa kanila. At tayo ay mararanasan din natin yung time schedule na yon na inihanda ng Diyos para sa atin. At sana, once na dumating yon ay na-enjoy natin yung mga bagay na ito. Kasi maaaring dumating yon pero hindi ka handa. Magugulat ka na lang, oy, ano na nangyari? No, mas lalo, mahirapan ka lang. Mahirapan ka mag-adjust. Ayan. So, parang kagaya ni Jonah. Di ba? Yung heart niya is gusto niya mag-serve sa Diyos. Kaya lang, tinawag siya ng Diyos doon sa lugar na hindi niya inaasahan. Kaya siya ay tumakas. Di ba? So, but, let's have a life-changing response. So, hindi lang yun, hindi yun bukas, kung hindi, ngayon. So, yung mga remnant natin, nung nagkaroon tayo ng summer school, so sila ay nag-response. Di ba? So, ano yung dahilan bakit tayo nag-response? Kung bakit dinevote natin yung life natin para sa summer school. Ano yung dahilan? Ay, kasi masaya. Silang lahat nag-join. Ako gusto ko din. Di ba? Yun ba yun? O dahil na-enjoy mo yung mga bagay na ito at naniniwala ka na ikaw ay gagamitin ng Diyos para magbigay ng healing sa mga bata ng summer school. So kapag yun yung dahilan mo, di ba? So, i-devote mo yung life mo, all in, all out, all change, para sa Diyos. Amen? Oh, wala nang magtatambay doon sa labas, ha? Nung nawala yung mga teachers, di ko na alam kung ano nangyari doon sa, O, maging tayo, steward. Pag tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng isang gawain, magkaroon tayo ng life-changing. Wala kayong response eh. Life-changing response. Kasi dun sa response ninyo, hindi lang yung buhay ninyo yung magbabago, kung hindi yung mga tao
na yung mga tao na kung saan i-devote nyo yung inyong mga buhay. Diba? Sila rin ay magkakaroon ng life-changing response. Alam nyo ako, nagkaroon ako ng desire na maging pastor nung ako ay bata. Pero alam ko sa sarili ko na mahirap maging pastor. Pero nakikita ko yung mga tao na nandun sa simbahan, masasaya sila. Sabi ko, bakit kayo mga tao na to, masasaya sila? Naririnig ko rin naman sila minsan nagko-complain na, bakit ganito si ganyan, bakit ganito si ganon. Diba? Pero bakit tuloy-tuloy pa rin nilang ginagawa yon? Diba? Bakit binubuwis nila yung buhay nila, ni-stake nila yung buhay nila sa mga bagay na yon? Bakit? Kasi yun yung kanilang kasiyahan. So meron sila, natanggap nila yung gift. Yan. Receive the gift of the Holy Spirit. So kahit minsan nagkakaroon tayo ng mga conflict, problems, di ba? Disaster sa ating buhay, hindi yun yung mahalaga. Ang mahalaga, tayo ay humaharap sa Diyos. Ginagawa natin yung mission sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Number 3. Number 3, life-changing answer. Sa verse 39, sabi niya, for the promise is for you and your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself. Yan. Sabi niya dito, the promise is for you and for your children. Ibig sabihin, makaka-receive tayo ng covenantal family line. So ito yung isang bagay na pinapanalangin ko. Sabi ko, Lord, gusto ko magkaroon ng ganitong klase ng answer. Kasi nakita ko yung aking papa, hindi naman malaki yung simbahan namin. Hindi naman mayaman yung simbahan namin. At kunti lang din yung mga member. Pero nakapag-raise up siya ng mga tao na talagang may heart para sa Diyos. And then ngayon, hindi ko rin inaasahan na ako ay tatawagin bilang isang pastor. Kasi sabi ko, gusto ko muna magkaroon ng 1 million bago ako magpastor. Kasi alam ko, mahirap maging pastor. Gusto ko magkaroon ng 1 million. Pag may 1 million na ako, Lord, sige, go. Di ba? Pero ngayon, wala pa akong 1 million. Yan. Pero ang desire ko, sabi ko, Lord, gusto ko kung magkakaroon man ako ng mga anak, sila rin ay magsiserve sa'yo. Diba? So ano yung naging problema nung panahon ni Prophet Samuel? Si Eli na Levites na dapat i-relay niya yung gospel sa kanyang mga anak, pero hindi niya na gawa. Ibig sabihin, nung time na yon, walang tumayo na spiritual leader. Kaya ni-raise up ng Diyos si Samuel. Although kaya naman talagang gawin ng Diyos yon sa bawat henerasyon, pero why not, di ba? Kagaya ni Abraham, Isaac, and Jacob, hanggang kay Joseph. Why not gamitin ng Diyos yung ating family line to save the generation. Di ba? So, yan. So, yan yung aking gusto kong mangyari. Ang pinapanalangin ko sa Diyos. Yan. Kaya yun yung aking, tawag dito? Yung aking vow nung ako ay kinasal. Yan. So, siningit ko lang kasi bukas anniversary namin. Ayan. So, alam nyo, kahit yung inyong pag-aasawa, dapat ito ay nasa loob ng covenant. Ang sabi ko dati, gusto ko magkaroon ng asawa pag ako ay mga bata pa, siguro mga 20, 23, ganyan. Kasi gusto ko pag nagkaanak ako, parang barkada lang kami. Di ba? Pero hindi nangyari yon kasi kung nangyari man yon, malamang magkasama kami nung anak ko sa kalokohan. Di ba? So merong time schedule na inihanda ang Diyos para yung puso ko, yung isip ko ay handa na. Naunawaan ko na yung mga bagay na ito. Para pag nagkaroon ako ng anak, may relay ko sa kanya yung mga bagay na ito. So, nung time na nananalangin ako, Lord, parang gusto ko na mag-asawa. Yun yung sabi ko, nananalangin ako. Then, ibinigay sa akin ng Lord yung word kagaya nung kay Abraham. So sabi niya, go to your family, doon sa lugar ng iyong mga magulang. Doon ka maghanap ng asawa. Kasi kung dito ka maghahanap, ay yung mga tao dito ay mga
wicked o hindi sila mga matutuwid. Ganon. So, nandun ako sa Manila, sabi ko, ibig sabihin hindi ko dito makukuha yung aking mapapang-asawa. Kaya nung umuwi ako sa Palawan, ilang buwan lang. Ilang buwan lang. Ayan. Dahil lang sa kape. Ayan. Di ba? So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, inihanda na ng Diyos yung mga bagay-bagay para sa'yo. Huwag kang magmadali. Di ba? Kung maghahanap ka na lang din ng jowa, para lang pang sarili mong kagustuhan, o para lang isatisfy yung iyong sarili, pero wala naman yung covenant, sisirahin mo lang yung iyong buhay. Di ba? Para ka lang din kagaya ng mga Israelites na umikot sila ng 40 years doon sa wilderness, samantalang kaya naman nilang lakbayin yung Kanaan ng 40 days. So wag nating hayaan na ganun yung mangyari sa atin. So, we have the Word of God as our guide. At enjoy natin ang mensahe na only Jesus is the Christ. So, saan na ba tayo? Number 3, life-changing answer, covenantal family line, world evangelization. So, sabi niya doon, for the promise is for you and for your children and for all who are far off. So, ibig sabihin, kahit yung mga nandoon sa malayo. So, hindi lang sa'yo at sa iyong pamilya, kung hindi doon sa mga malalayo. So, tayo ay tinawag ng Diyos to go to the ends of the earth, to proclaim the gospel. So, ibig sabihin, huwag tayong manatili doon sa, makontento doon sa meron tayo. Diba? Ako at yung aking pamilya, okay na yan. Kung hindi, pero tayo ay tinawag ng Diyos for world evangelization. At anong gagawin natin doon? Sabi niya, for the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself. Lahat ng tinawag ng Diyos para sa kanyang sarili. Ibig sabihin, yung mga true disciples, yung mga tunay na disipulo. Si Jesus, nung siya ay nagsimulang magministeryo, isa-isa niyang tinawag yung kanyang mga disipulo. Siya mismo yung tumawag sa kanila. Siya mismo yung pumili sa kanila. At kaya nandito ka ngayon kasi pinili ka ng Diyos. Amen? Amen. So, I pray na matanggap natin yung kasagutan na yung ating pamilya ay magamit ng Diyos for world evangelization at sa pagtatayo ng mga true disciples. So, conclusion na tayo. Yehey. So, what shall we do? Ano yung kailangan natin gawin? And with many other words, he bore witness and continued to exhort them, saying, save yourself from this crooked generation. So, be the witness. Sabi niya doon. Other words, he bore witness. So, si Pedro, nung natanggap niya yung banal na Espiritu, siya ay naging saksi. Naging saksi ng gospel. At hindi lang siya basta naging saksi, siya ay nagpatuloy. Continued. Para saan? Para encourage yung bawat isa sa pamagitan ng salita ng Diyos. So imagine natin, ito yung panahon kung saan yung mga Christians are persecuted. So, ang ibig sabihin ng pagiging Christian nung panahon na yon ay kamatayan. So, si Pedro, napakalaki yung ministry na ito. Na encourage yung bawat isa. Diba? Para sila ay magkaroon ng continuation at maging saksi for world evangelization. So, paano natin sila encourage? Tell them that Jesus is the Christ, answer to all my problem. So, yun yung tanging paraan para encourage natin sila. So, yes, yung mga good words o yung mga magagandang salita, ito ay makakatulong. Di ba? Pero mag-search ka lang sa YouTube, marami na ring mga, motivational speaker. Mag-search ka lang sa social media, marami ka na makikita mga tao na magagaling magsalita. Di ba? Pero, iilan lang, o maring dito mo lang maririnig yung salitang ito. Jesus is the Christ. Answer to all my problem. So tayo ay manalangin.
Let's pray. Father in heaven, we thank you for giving us the life-changing message to have the life-changing response. May we enjoy and experience the answer as we do the mission you've given to us. In the name of Lord Jesus Christ, amen.